Hello guys. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung tungkol sa buhay buhay na nararanasan ko po ngayon. Ako po si Nanay Melnyo. Mayroon po akong 3 anak. Sila po ay malalaki na. Yung panganay ay 22. Yung pangalawa naman ay turning 21. Magto-21 na siya. Tapos yung bunso naman ay 18. Masaya po ang pamilya namin. Isang simpleng buhay lang kami. At ang asawa ko naman ay isang construction worker. Skilled worker siya. At ako naman, dahil overage na ako sa mga company, ang hanap buhay ko ngayon ay mga part-time na lang. Naglalabada, nagpa-plancha, at saka minsan pa extra yung nag-tutor sa mga estudyante. At naglilinis din ng bahay, garden, kahit ano po. Yun po yung mga part-time job ko para kahit paano makatulong sa pamilya. Napakasimple lang po ng buhay namin hanggang sa dumating yung time na hindi ko po alam, yung panganay ko nagkaroon ng problema. Nagkaroon po siya ng severe depression. Nag-start po yun ng pandemic nung siya ay graduating ng high school. Since that, hindi ko po dahil po hindi siya pala imik, hindi siya pala kwento, hindi siya pala sabihin ng kung ano man problema, hanggang sa yung first attempt niya po, gusto niya magpakamatay sa kadahilanan na hindi ko po talaga alam, dahil hindi po siya pala kwento. Hanggang sa dumating yung time na inisip ko na rin na sabi ko baka ako ang problema niya or hindi. Kasi every time na tinatanong ko siya, ayaw niya magsalita. Ayaw niyang tatanungin ko siya. At isang beses sinabi niya sa akin na, sabi ko, anong problema mo? Sabi niya sa akin, ako ang problema niya. Tapos nagsorry ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na, sorry na anak, kasi hindi naman perfecto ang nanay. Minsan talaga nagkakamali rin tayo, hindi naman tayo perfecto. Minsan dala ng pagod, nagagalit. Yung typical na nanay, na minsan pagpagod ka na, syempre, medyo nagsasalita ka, sasabihan mo sila, napapagalitan mo. Mga typical na nanay na sobrang pagod, tapos pag-uwi mo, maraming gawain sa bahay. Mga ganun. Tapos nung dumating na time na talagang sobra na siya, kasi pangatlo yun eh. Yung pangalawang attack niya, nung sabi ko sa kanya na hindi naman na siya nag-aaral kasi ayaw na raw niya mag-aaral. Sabi ko, sige, magtrabaho ka na lang. Nung pinagtrabaho ko naman siya, nagtrabaho naman siya, hindi ko alam na may problema siya sa trabaho niya. Pag-uwi, pagod na pagod siguro. At tapos, meron pala siyang problema doon sa trabaho. Sabi ko, bakit hindi ka nag-OT? Hindi ka nag-overtime? Sayang yung araw mo, first day pa naman. Yung pala meron siyang problema doon sa trabaho niya. Sinabi niya, hindi ko man lang daw tinanong kung kumain na siya, ganun. O kaya, kamusta ang trabaho? Tapos, bigla na lang siyang nagalit sa akin. Tapos, bigla lang na niya akong muntik na saksakin at nasaksihan niya ng bunso ko. Maraming mga insidente talaga na lagi niya sinasabi sa akin na ayaw niya ako maging nanay. At nai-realize ko sa sarili ko, simula nung bata pa siya, ano ba naging problema? Ano bang pagkukulang ko sa kanya? Na typical na nanay, di ba? Nagagalit, ganun. Minsan nasasaktan mo sila nung maliliit pa. Pero hindi ako, naging fair ako sa kanila. Lahat naman sila napapalo ko. At napapagalitan ko din silang lahat. Na-realize ko na iba-iba pala ang mga ugali ng mga bata, kahit mga anak ng iba-iba ang attitude nila. At naisip ko si Joshua, yung panganay ko, isa siya sa mga medyo sensitive na tao. Na kasi nga hindi siya nagsasalita eh. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman niya. Kaya nahirapan talaga ako sa kanya. Hanggang sa dumating yung point na talagang parang sumuko na ako. Masyado na akong stress. Na-stress talaga ako sa kanya. Parang hindi na ako makahinga dun sa bahay namin. Talaga hanggang sa nag-decide na lang ako na umalis. Pero sa pag-alis ko na yun,
kasama ko yung dalawa kong anak, yung pangalawa tsaka yung bunso. Isinama ko talaga silang dalawa. Kaya magto 2 years na nangungupahan kami ng bahay. Pero malapit lang din dito sa bahay namin. Kasi nga, iniisip ko rin yung asawa ko. Napakahirap po ng sitwasyon ko dahil yung asawa ko hindi ko kasama. Hindi ko siya kapiling. Pumupunta lang siya rito. Parang bisibisita lang kasi nangungupahan kami. Inisip ko yun na siguro iisipin niyo po na bakit ako ang susuko, hindi yung anak ko. Kasi pong iniisip ko, unang-una, anak ko pa rin siya. Ayoko rin na mangyari na it's either na mapatay niya ako o masaktan siya o magkasakitan kami. Kaya ako na lang pong umiwas. Kahit naman po anong sama ng isang anak o ano man mga kasalanan, syempre anak ko pa rin yun. Kaya ako na lang ang umiwas. Sinabi niya rin kasi sa akin na ayaw niya ako maging nanay. Napakahirap pong isipin. Iniisip ko talaga yan hanggang ngayon. Hanggang hindi siya humingi ng tawad sa akin. Hanggang sa hindi ko po alam kung hanggang kailan. Hindi ko po talaga alam kung paano ang dapat kong gawin. Sinisisi ko minsan ang sarili ko. Ano bang pagkukulang ko? Ano bang kulang sa akin? Nagsorry na ako sa kanya pero parang kulang pa sa kanya. Kaya ngayon nakafocus na lang ako dito sa dalawa kong anak. At malaki pong epekto. Sobrang laki. Kasi hindi naman po kami ganun kayaman. Hindi po ganun kayaman kami. Iniisip ko po na mapag-aral ko yung dalawa. Nag-aral sila pero napahinto kasi pareho na silang college. Sa hirap ng buhay, nangungupahan kami, yung pagkain namin. Kaya napilitan po silang huminto. Napilitan na rin maghanap buhay. Kahit gusto pa nilang mag-aral. Kaya ang dami po tumatakbo sa isip ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko bilang isang nanay. Kasi overage na rin ako. Hindi na rin sapat yung kinikita ko. Tapos construction worker pa yung asawa ko. At hanggang ngayon pala isipan sa akin kung bakit naging ganun yung anak ko sa akin. At hindi niya ako kayang patawarin. Pinapasa Diyos ko na lang. Kaya hanggang ngayon nahihirapan talaga ako. Especially nangungupahan lang kami. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung problema ko. Hanggang ngayon dinadala ko yun. Kaya napakahirap. Ang hirap din mangupahan. First time ko itong mangupahan kami. At sa pangungupahan, hindi rin biro. Marami rin mga pagsubok. Share ko po ito sa inyo lang. Salamat sa pakikinig ninyo.